Bismillahirrahmanirrahim. Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Armed Forces of the Philippines. Sa lahat ng nanonood at nakikinig sa araw na ito. Una, gusto kong ilatag ang aking kumbaga nakitang paano i-develop ang isang bayan, mapayapang bayan, matahimik ng bayan. Actually, ang kanununuan ko, yung tatay ko, ay commander noon ng MNLF. Apat na bayan, yung parang striking force, yung pinupuntahan niya, yung role niya. Si Commander Adjis Musa, at yun siya yung kumbaga parang isa sa operation officer ng MNLF noon. So, nung namatay siya, 1979, bagong silang pa ako noon at nasa 3 buwan pa ako, sabi ng nanay ko. At ang bayan na ito ay unang nitibo dito, sabihin natin na yung kanunuan namin, yung pamilya di Maukom Uto, yung lolo ko, yung mga commanders ngayon na dating MILF, sa MILF sila ngayon nasa government na pwede nating sabihin na yung lolo ko pa o yung tatay ko yung parang kumbaga nagka-guide sa kanila nung mga unang panahon. So sa panahon ngayon na nasa third generation na tayo ay nais ko lamang ipaabot na nasa hinalal tayo ng taong bayan na talagang focus tayo sa development. Kasi itong bayan na ito ay talagang nangangailangan ng development at salamat naman kasi naging open-minded yung mga tao ngayon sa loob lamang ng ating termino. At marami na rin tayong kumbaga naging accomplishment na kumbaga nakikita ng taong bayan sa loob lamang ng pamamahala natin, first time natin. Kahapon nga nag-ulat ng bayan ako sa bayan na ito at doon nakita lahat. At salamat naman dahil andun lahat yung gabay at yung lahat ng mga kapatiran natin sa IP na andun din sila at talagang sumusuporta para sa bayan na ito. Actually, itong bayan na ito, itong Dato Saudi na ito at Salibo ay galing ito dati sa Dato Piang. Ang mother municipality nito ay Dato Piang. So sabihin natin, aminin natin na ang bayan na ito ay talagang sentro ito nung mga unang panahon na talagang kung titingnan natin dekada-dekada bago ma-develop. Sa panahon kasi ngayon, ang pinapairal natin at iniingganyo natin yung mga kabataan na kumbaga tutok sila sa kalidad na edukasyon para maganda yung kanilang kinabukasan. Kasi sa panahon natin ngayon ay tapos na yung lahat ng mga paghihirap sana at harapin na natin yung bagong umaga at bagong liwanag. Kaya tayo po kumbaga pasalamat sa lahat sa binigyan tayo ng pagkakataon na mamuno sa bayan na ito. Yun yung pasasalamat natin kay God at kaagapay natin at katulong natin lalo na pagdating sa kapayapaan. Of course, ang ating 6th Officers Brigade na si Sir General Cato, talaga ba naman na kumbaga pag kami nagkakasama pagdating sa pag-aayos ng Rido, aminin natin kasi ang bayan ng Dato Saudi, isa dito nanggagaling yung malalaking Rido. So dahil sa inisyatibo ng lahat, communities, at saka tinitingnan natin yung kinabukasan yung mga anak nung sangkot sa mga Rido na yon ay talagang willing sila na masitad kasi abuti na sila ng sabihin natin 1 dekada na itong mga Rido na nasisitad. So, salamat sa gabay ng lahat at iniingganyo natin yung lahat ng mamamayan ng Dato Saudi, lahat ng may ibang landas. Dapat sana
ang ating gobyerno ng Pilipinas, particularly ang Armed Forces of the Philippines, ay bukas sa anumang pagbabago. Ang sinasabi ko po yung magbalik loob sa pamahalaan, ay bukas po ang Armed Forces of the Philippines. Andito rin po tayo sa LGU ng Dato Saudi Municipality na gumagabay sa inyo para lamang mapunta kayo sa tuwid na landas at para mapunta kayo sa may direction kayo. Kasi sa haba ng panahon ngayon, pairali na natin yung ballpen, iwanan na natin yung ibang paniniwala noon kasi nasa yugto na tayo talaga ng development. Kung iwanan na yung mga negatibo na usapan, sabi nga nila, think positive always para nakakabuti ito at nakakatulong sa ating mga bagong henerasyon. Dito sa Dato Saudi, makikita mo yung tanaw ng Dato Saudi at ang Dato Saudi Municipality, dito yung kampo na isa sa pinakamalaki ng MILF, ang Camp Umar. Ang mga tao dyan na majority sa Camp Umar ay nagkabilang dyan yung mga brothers and sisters natin na mga IPs. So, makikita natin yung history ng Dato Saudi Municipality at mabilang din natin sa buong municipality ng Maguindanao del Sur. Ang Dato Saudi talaga yung maraming commanders. Commanders na galing sa MILF, commanders na galing sa MNLF. At ang Dato Saudi ngayon ay nasa 95% na yung mga kumagalaban sa gobyerno ay wala na sila sa bayan ng Dato Saudi. Nag-usap din kami ng mga kasama ko sa legislative at saka executive na meron kaming mga bagong polisiya na kung sino man yung kalaban ng gobyerno, kung makalaban sa development, ay ready po ang ating legislative o executive na papatawan natin sila ng persona non grata dahil ang hinahabol natin dito yung kapayapaan, kaunlaran at katahimikan at magkaroon tayo ng dekalidad na edukasyon para sa mga bagong henerasyon natin. Mayor, ang ganda na kasi ng developments dito sa iyong bayan. And pero pwede ba nating balikan saan kayo nanggaling? Gaano kagulo? Nabanggit mo Omar nandito. Pero before Omar, yung father mo pa Pwede mo bang ikwento, Mayor, yung growing up years mo and ano itong bayan nyo noon? Para sa kaalaman ng lahat, ang bayan ho dati ng Dato Saudi ay ang mother municipality nito ay Dato Piang. Dato Piang galing doon yung Salibo at saka some part ng Sarip Saido na Mustafa. So, nagiging tatlo kami. Ang dating Dato Piang, naging tatlong bayan na. Ang history doon sa papa ko, si Commander Musa at kung di ako nagkakamali nung panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay nakapunta siya ng Malacanang para kilalanin yung mga commanders ng MNLF doon. Ang una-una kasi noon, para ang tawag pa nila na reformist. Tapos nung dumating na doon sa MNLF, so doon na yung papa ko, pumasok na siya doon. So, napalad siya, namatay siya sa pakikipagyera para sa kanilang hangad na kalayaan ng Moro National Liberation Front. So, sa ngayon, tayo na talaga ba naman na kung ano yung nakikita natin na nakakabuti ay talagang yun yung ginagawa natin. So, history nung lolo ko, si Dato Kugya Dimaukum Uto, ay kung di po ako nagkakamali ay itong mga matatandang commander ngayon sa Dato Saudi Municipality ay sabihin natin na doon sila kumukuha ng advice noong mga unang panahon pa, nung dekada pa. Wala pa yung MILF, kundi MNLF pa nung kasagsagan nun. So, ang bayan na ito ay, ang nitibo talaga nito ay yung sa pamilya ko, pamilya Dimaukum Uto. So, ako yung pinakabunso sa anak ni Mama, sa Kimama. So, talaga ba namang, kumbaga, tayo yung pinalad dito at tuloy-tuloy yung programa natin at umiinganyo tayo kung meron pa dyan na talagang iba yung landas na tayo'y maglapit sa pamalahang gobyerno at sa Armed Forces of the Philippines dahil sila po ay bukas para sa atin. Noong mga unang panahon, bagamat
hindi pa natin masyado kasi mga 1979 tayo pinanganak, ang kasagsagan ng gera noon nag-umpisa noong 1972. So talaga ba namang kumbaga meron tayong 7 years na kumbaga hindi po wala pa tayong, pero yung sa atin lang dito nababanggit natin yung ano yung talaga yung reality talaga na nangyayari at no talaga yung stand at saka ano yung mga kanununuan natin dito sa bayan na ito. Ang dating bayan na ito ay ang tawag pa nito noon ay Dato Piang. Ang pinakamalaking barangay dito ngayon ay Barangay Salbo, itong poblasyon. So ang poblasyon ngayon nahati na ito sa ilang barangay. Eh nung nahati sa ilang barangay, naging municipality na siya. Itong bayan ng Dato Saudi na pinangalanan ngayon. Bakit, Mayor, bakit napaka-critical? Kasi nandito tayo sa Crossing Salvo, sikat na sikat yan eh. Bakit napaka-critical itong yung dating Salvo pa, pero ngayon critical pa rin siya and very important siya itong location mo? Actually, ang bayan Barangay Salbo na ito o Dato Saudi na ito, aminin natin na nung wala pa yung MILF sa government ngayon, aminin natin na 95% ng mamamayan ng Dato Saudi talagang rebelde yan. Ganon. Oo. Kumbaga, kalaban ng pamahalang gobyerno yan, ng mga unang. Ibig sabihin, pwede natin sabihin na ang mamamayan ng municipality ng Dato Saudi ay meron lang noong mga unang panahon na kung meron mang loyalty sa government, nasa 5% lang. Yung 95% talagang nasa pakikibakayan sila. Kasi aminin natin na talagang isa sa pinakamaraming sandata, mga civilian, yung mga unang panahon, itong Dato Saudi ngayon, Dato Piang noon. So, kaya nakikita natin na nung mga unang panahon na ang hinawakan ng mga kabataan, pag pwede na sila maghawak, baril. So, hindi sila napupunta sa tuwid na landas, kasi imbis na ballpen yung hawakan nila, doon sila namulat sa baril na kumbaga kinakanlungan nila at yun yung ginagamit nila sa pakikibaka sa gobyerno. Kaya pasalamat tayo ngayon dahil kumbaga sabihin natin na nabaliktad yung 95% na hindi sila sa government, ngayon naging 95% naman yung loyalty nila ngayon sa government. Ang naging 5%, yung loyalty ng iba doon sa pakikibaka ng walang landas. Ano ang nagbago, Mayor? Bakit nagkaganon? Ba't na-reverse? Ang nagbago ngayon, dahil nagkaroon tayo ngayon ng usapin sa BARM, dati RMM, ngayon BARM, ay talaga ba naman, kaya nga sabi ko, noon kasi ang pinakamalakas na grupo dito, MILF. MILF combatant, then MILF na civilian, at yun din yung nagpapatagbo. Yun yung pagbabago. Dahil siguro sa naging malaya na sila at nagiging BARM na itong dating ARM, ay talagang napakalaking pagbabago. Yun yung tapos yung mga kabataan natin ngayon, nakakatulong din sa kanila yung bagang nakikita nila talaga na may mga programa yung nasyonal na kumbaga pang-angat sa kabataan, lalo na pagdating sa edukasyon. So sabihin natin sa bayan ng Dato Saudi ngayon, nakatutok na yung mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Mayor, introduction nga kasi para sa mga hindi pa alam kung ano ang BARM, and then dati kayo kasi sa MP kayo dati na. Yes. Pwede bang pakikwento nyo lang, Mayor, yung ano bang BARM? Basic lang, and then ano yung naging involvement nyo bilang MP sa BARM? Yes, una nung ARM pa, assemblyman din ako noon eh. Nung panahon ni Noynoy Aquino, naging assemblyman ako noon eh. Tapos nung panahon naman ni BBM, naging member of parliament ako ngayon. So nakikita natin yung kumbaga hangarin o pagkaiba. Ako kasi sa government side ako sa parliament. Kumbaga 41 yung sa MILF side at kami naman sa government side
39 kami. In fact, sabi ko nga malaki talaga yung naitulong nung itong pangyayaring usapin sa MILF. Una kasi, pag isang region, province o municipality, pag mawala yung peace and order, sabihin natin na talagang darating yan sa bababa talaga yung lahat ng konyan. So, yan yung pinaka-first na natulong ng MILF, nagkaroon tayo ng peace and order ngayon. So, bilang appointed ng ating His Excellency President Bongbong Marcos Jr. sa parlamento ay yun yung nakikita ko na talagang dapat pa natin palakasin o paigtingin yung bang paano tayo paano makita ng taong bayan yung ating sagis at tunay na serbisyo sa kanila at pamamalakad bilang pamalahang national, pamalahang region, pamalahang province at sa bayan ng municipality. Yung BARM, Mayor, ito na ba yung pangarap ng father mo kaya noon o ng lolo mo or in general yung constituents mo ngayon? Actually, kung pakinggan natin yung mga kanununuan natin, talaga ba naman na sabi ko pag yun yung sinundan nila, talagang medyo mahirapan sila. Sabihin natin malayo sa katotohanan. Parang gusto nilang maging independent sila eh. So, sa tingin natin mahirap yun. Pero ito tama naman ito. Dapat i-manage lang ng mabuti. Para sa akin na mga third generation niya, kumbaga, yung pagtalima natin, pagtanggap natin sa lahat ng mga inisyatibo ng national government para sa Muslim, particularly sa BARM, ay napakaganda na. Yun lang, kailangan lang natin na ang ating rehiyon ay talagang kung ano yung nararapat ay mangyari at maimplementa natin para sa taong bayan. Ito, Mayor, kasi nung previous conversation natin, sinasabi nyo nakapokus ka na sa peace and development. And mamaya, makapanayam natin si General Catu na siyang 6 offers ngayon. Pero dito muna tayo sa development ngayon. Yes. Why would someone invest in your municipality ngayon? Para ano yung paano ka maka-attract na na ma-convince sila na it's worth investing sa municipality of Datu, Saudi Ampatuan? Yes, una-una gusto natin na maging kumbaga tanyag ang Datu Saudi Ampatuan Municipality. Meron tayong dinidevelop na pang-inganyo sa karamihan at sa mga investor natin. Una, pwede tayo magtanim ng mga kapi kasi medyo may kalawakan yung lupa na hindi lang nayuyos. Talaga lang kung meron lang kapakipakinabang na gawin at makatulong pa tayo na mamuhay, makatulong sa mga tao na kumbaga doon lang sila sa bahay at mabuhay yung pamilya nila. So pwede tayo magkuhan dito ng mga palm oil, kape, kasi medyo malawak pa yung ma-develop natin, particularly sa taas banda. Pangalawa, meron tayong dinidevelop na tourist spot. Dito lang malapit sa kampo ng 90 IB. So nakikita dyan, tanaw mo dyan pag umaga yung North Cotabato, napakaganda. Tapos andito rin yung Pink Moss natin na tanyag, hindi lamang sa national kundi napapag-usapan rin sa international. At may ports pa banda doon sa taas na kasada na semento na konti na lang maabot na lang yung port. So para bang kung indugdung-dugdung natin, Pink Moss, tapos yung Pulse, tapos kung pagpalarin tayo, hindi masama mangarap. In fact, meron ng investor na pumunta dyan at sana, hopefully na magkaroon tayo ng zip line para sa dito sa bayan ng Datu Saudi. Kasi pag mangyari yun, alhamdulillah, para ba namang ang, kumbaga, mapil natin na parang mini Tagaytay ng Datu Saudi. Actually, napakagandang view sa taas. Pinalinisan ko na anytime siguro, nag-usap na rin kami ni Brigadier General Edgar Cato na mag-open ako ng night market every Saturday and Sunday. Subukan natin yung peace and order. Pag medyo maganda sa tingin natin, pwede natin araw-araw rin every gabi na yan. Tapos, kinausap din ako ng mga carnival na gusto nilang pumasok dito. Sabi ko,
kakausapin ko yung sinong dapat kausapin para maging pangdagdag kasiyahan sa bayan ng Datu Saudi. At tuloy-tuloy na yung programa natin dyan at tayo yung minganyo na sa tulong ng ating mga Armed Forces of the Philippines na talagang ang Datu Saudi ngayon, dati noon yung mga biyahero natin ng mga malalaking sasakyan, paggabi na hindi sila kampanting dumadaan. Ngayon, ang bago ngayon, minsan dito na natutulog sa terminal kasi nung last week lang nag-reopen tayo ng terminal na talagang nagagamit na ngayon ng maayos. So tuloy-tuloy na rin yung solar light natin na napakaganda, boundary to boundary ng municipality ng Datu Saudi ay nalagyan natin ng solar light na napakaganda. For the final part, Mayor, pwede bang maikwento mo yung change of heart ng family mo towards the military? Kasi dati rebelde yung father mo, and then dahan-dahan. Pwede bang ikwento mo lang, Mayor? Ngayon kasi, love na love mo si General Cato rito. Saka si Matcom eh. Sabi ko, okay kayo ah. So, sige nga, Mayor, ikwento mo na Yes, doon sa father ko, dati siyang MNLF, ang karamihan na anak niya ngayon ay nasa pulis at sundalo na. Kasi napasok sila noon sa integration. Yung dalawang pulis na, ay yung dalawang pulis na kuya ko ay nag-retire na sa pulis. Yung dalawang sundalo na kapatid ko ay nag-retire na rin. So kasalukuyan silang nagsisilbi ngayon. Ang isang sundalo na kapatid ko, ngayon municipal councilor siya ng bayan na ito. Yung MNLF naman na isang pulis na kuya ko, siya na ngayon yung parang nagpalit sa posisyon ng tatay ko na state chairman ng Moro National Liberation Plan sa Western Cotabato State Revolutionary Committee. So para bang ang product ng lahat from MNLF napunta sa government. So napakasaya namin. Kasi kami ngayon lahat nasa government na eh. Meron yung lahat ng mga kapatid ko connect nasa government na lahat. So ang tawag nun sa amin, alhamdulillah, thank you. Dahil from MNLF, ang dating mong dirigma, dahil sa government, binigay ng chance ng government, napaka-welcome kami ng mabuting. Kaya ngayon, ang pamilya namin ngayon, majority sa government. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat at isang mapayapang araw sa lahat na nakikinig nanonood. Mabuhay po.